bilis tumaas eh. Yan o, bilis tumaas. 50, 51, 52, 54, 54. So ganun din yan dito malamang. Bilis din o. 55. Pataas pa siya ng pataas. So bubunutin ko na mga idol kasi tunaw na yung ating flux dito. Wala nang natira. Doon, wala lang man uminit. Dito, so tingnan natin. O, 39 lang. 38, 37, pabagsak pa siya. So ayan yung calibrate natin. Kahit hindi mo nalagyan ng heatsink yan, goods na goods. 36 lang yung ating sa mismong metal na tayo nakatap ha. 36 lang sa kabila, dito ay 36 lang rin oh. Pero dito sobrang taas oh. Oh, 40, 47, 48, 50, 52. 'Di ba? Pag tuloy-tuloy na umaandar yan, sigurado sibak ang inyong driver at sibak ang inyong final transistor. So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So pagpasensyahan nyo na yung plaza mga idol, no, yung sa gym, dahil medyo maingay, may program. Kakatapos lang kasi ng piyesta dito, may palabas doon. May sound system doon, kaya medyo maingay kung naririnig nyo sa video. Sana hindi tayo makapirate sa mga music nila. Yung ibang piyesa dito, second hand lang, kaya medyo luma na, tulad na to. Second hand lang mga kinabit natin piyesa dyan. So kayo na kasi magkakabit ng piyesa, board lang binili natin. Ito yung stock design nya. Kung ano nakasulat, yun yung kinabit natin mga pyesa. Wala tayong binago. So may problema yung stock design mga idol, no? Mabilis uminit itong final driver natin. Sobrang init mga idol. Wala pa isang minuto o isang minuto. Sobrang init, nakakapaso na siya, no? Mamaya susukatan natin ng temperatura. Hindi ko pa kasi nasukatan ko ilang degree Celsius ba siya, no? So niready ko na yung ating tester na isa. Ito. Ito pala, para masukatan siya mamaya, no? Tapos ito naman yung nakalibrate na natin, yung walang capacitor, no? So pwede rin lagyan ng capacitor, pwede rin hindi. So sa inyo na lang yan. Kapag may humming, so babalik ko yung capacitor. So nandito yun, tinanggal ko lang eh. Ito. Yan. So yung isa pa. So yan lang yun mga idol, makalat kasi sa lamesa. Bali ang nakalibrate natin is normal na yung init. Wala halos init mga idol, kahit nagpatugtog ka ng ilang kanta. So ito isang kanta lang siguro, siguro masisibak ang inyong mga OPT, or pati ito sibak to sigurado. Siyempre pag nasibak to, sibak rin ang final transistor nyo. So pwede siguro to mga idol, lagyan nyo ng heatsink dito, no? Pero sa tingin ko hindi kakayanan ng heatsink kung maliit lang. Sobrang init talaga niya mga idol. Kung ganito lang rin heatsink mo, yung malaki lang dito konti, yung ganito. Yan, parang ganito siya. Inilagyan mo yan ng heatsink, sa tingin ko hindi rin kakayanin, no? Kasi hanggang dito lang naman yung heatsink eh. Kalahati lang na to kapag bumili ka. Hindi rin siya kakayanin, no? Yung isa dito rin, mayroon din ganyan sana. Kaso sa tingin ko hindi kakayanin. Mamaya tatry natin kung gaano nga ba kainit, papakita ko sa inyo. Ito yung stock eh. So lagyan muna natin ng supply mga idol. Tapos yung isa lalagyan ko rin ng supply. Bali yung isa wala pa mga terminal. Ito nilagyan ko na ng terminal. Naubusan kasi ako ng terminal. Yan, halos same lang rin sila, no? So tignan nyo na lang pagkakaiba ng mga value ng resistor. Halos mapapansin mo same lang. Yan. Pero may mga nabago dyan na value. So kasi bakit resistor ba binago natin? Ayan ang ohms law mga idol, oh. Animation ng ohms law. Kung mapapansin nyo, yung ohms or resistance, ayan yung nagpipigil sa current. Tapos tinutulak siya ng volts. Kaya kapag mababa yung current, bumababa rin yung volts. Yan. Kaya siya umiinit kasi mataas yung current. Pero yung biasing na to normal 0.4. Tapos dito 0.5, 0.5. Normal naman yung BBE. Pero yung current mataas siguro kaya umiinit siya mabilis. Kaya nag-adjust tayo sa mga resistor. Yan, mamaya sa sound test natin to mamaya ha. Tapos ito, unahin natin to para kasi isa lang wire natin. Lagyan ko muna ng supply mga idol. Cut ko muna yung video. So bale ito, nakabit na natin yung supply nya. Ready na rin natin tester. Ang supply natin ngayon isa lang.
55055. So mamaya to try natin dalawang transformer na para 100 100 na yung supply niya, no. Kung kaya niya ba 100 100 sa stock design. Ito stock design yung nauna natin, no. Ayan, no, may capacitor siya. Stock design. Ito yung calibrated na natin. Ta-try din natin siya mamaya. Saksak natin. Tignan natin yung bus transistor kung ilan yung supply. So yan, ayan ang mga normal, no, 0.5 sa bus transistor. Pero sa pre-drive nya, ganun din dapat, no. Bumibito yung tester eh. Yan, 0.5 sa pre-drive. Yan, no, 0.5 rin, no. Normal naman mga biasing, di ba? Tingnan natin sa output nya papuntang final transistor. Yan, o, 0.4 0.448. Sa kabila 0.450. So tumataas nga yan mga idol kasi umiinit yung ating, yan, o, tingnan mo, tumataas 0.452 53. Ganon din yan dito sa kabila, no, tumataas din 0.454. Tataas yan konti 55 hanggang mag-abot yan ng 0.5 0.6, umaabot pa yan, no, kapag habang tumatagal, kasi habang tumatagal umiinit yung ating final transistor. Ito, so sa mga baguhan, pag naghawak kayo isang piraso lang, no, wag nyo ipapagsabay ng daliri nyo, igaganon, kuryente kayo dyan. Negative side ito yung positive side. Yung likod ng ating, yung likod kasi ng ating mga idol, ating transistor ay metal, yan, no. So pag hinawakan mo yan ng sabay, makukuryente ka kasi may charge pa tong capacitor. Isa lang, yan, o, umiinit na siya, o. Saglit na minuto lang yun, ha. Binunot ko na yan mga idol kanina pa. O, umiinit din yung kabila. Tsaka ito, tip ko lang, yung D669 dito, ito, yung D669 dito, ito siya. Kakabit yan sa heatsink, nilagay ko lang yan dyan. Para gumana lang yung ating biasing. Kapag wala kasi yan, walang bias. So ano to, biasing transistor to. Nilalagay ito sa heatsink pero hindi ito umiinit. Kumbaga nilalagay ito para siya yung magse-sense kung gaano nakainit yung ating final transistor, para pag mainit na, so ibababa niya yung bias. Ayun yung trabaho na to. So dapat nakakabit ito sa heatsink, nakadikit. So sa pansamantala, for demo, dito ko muna yan nilagay, no. At saka yan, umiinit nga siya, 'di ba? Ayan, no, init niya, oh. So hindi talaga normal yung kanyang circuit, may problema talaga. So i-compare nyo na lang mamaya yung ayan, no, yung mga pinalitan natin. Halos magkaparehas lang naman kasi, pero may pagkakaiba, 'di ba? So ngayon, paano ko ba? Mamaya try natin ng sabay, no. Tapos walang heatsink parehas para makita nyo na calibrated itong isa natin. Pakita ko rin pala yung mamaya na lang pag may final transistor na tayo. Yung isa naman ite-testing natin, itong calibrated. Cut ko muna yung video. So ito na mga idol, nakabit na natin yung supply. Yung isa, kung ano nakasulat sa board, hindi na natin binago, yun din yung piyesa ay kinabit natin. So itong isa naman, kung ano nakasulat sa board, hindi natin sinunod. May mga binago tayong piyesa pero meron din namang hindi na. So sukatan natin yung bias na to, yung bus transistor, sinaksak na natin. Kita ba yung tester? 0.584. So ganun din yan mga idol, wala parang pinagbago sa biasing. Ang pinagbago niya lang, hindi pala kita, no. Ang pinagbago niya lang ay yung current, bumaba yung current natin, no. Tingnan natin yung bias na to. 0.66 sa kabila. 0.66, 0.466 kabila, 0.468. So 2 millivolt. Goods yan mga idol, no, kahit konti lang naman, millivolt lang. Goods na yon.
Ayan, kahit tagalan nyo yan, hindi yan naiinit yung final driver natin. So maganda, binunot ko na. Yan o, hindi yan umiinit. Maganda, sabay natin silang supplyan para magkaalaman kung alin ba yung So kabitan ko muna to ng supply. Bale ito na mga idol, na jumper na natin yung supply. Ito yung negative supply. Ayan, yung 80, negative 83. Ito yung ground. Ayan, nasa gitna. Tapos ito yung positive 83. So sabay na yan sila masusuplayan. Titignan natin kung alin yung mas mainit, no? Lalagyan natin sila ng hindi na natin susukatan ng ang tawag dyan, ng temperatura. Kasi nakakapaso naman talaga, no? Ang ilalagay na lang natin flux or paste. Lalagyan natin yung likod na tong mga to, kasi kung isa-isa natin susukatan, baka mamaya-maya pumutok na tong isang yung stock na circuit. Hindi na natin masusukatan lahat. So paste na lang. Kapag natunaw na yung paste, bunutin na natin sa saksak. So lagyan ko muna mga idol. So ito na lang pala, flux na lang ilalagay natin para mas mabilis matunaw. Ayan. Lagyan lang natin yung likod na tong mga transistor. So ito na mga idol, ito yung stock design natin. Ito naman yung calibrated. May mga paste na yung likod. Ayan. Tingnan natin kung paano ba natin to ipapatong. Hindi ko kasi maikot. Wait lang, ikot natin yung cut ko muna. Kita na, no? Hindi kasi natin maikot ng maiksi yung wire. Ayan, kita naman, ito yung stock, yung may capacitor or may mga terminal. Ayun yung calibrated natin. Konti lang yung flux ng nasa calibrated. Dapat una yan matutunaw kasi konti lang, no? So ito na paramin lagay natin. So dapat mamaya pa siya matutunaw kasi medyo makapal yung tutunawin niyang flux. Tingnan natin, saksak natin, sabay sila. Para patunayan na may supply rin to, sukatan din natin, no? So bali nakasaksak na yan mga idol. Nire-ready ko lang tester na ipit yung test probe. Nakasaksak na yan, Ilagay lang natin to sa ground. Ito yung tester. Lagay lang natin sa ground. Ito yung ground natin. Then sukat tayo dito. Meron siyang 82, negative 82, negative 82 at 82. So mapapansin nyo, medyo nalulusaw na siya dito. Doon wala pa. Yan, medyo lusaw na yan mga idol. Yan, ganyan siya kabilis uminit. Yan, lusaw na siya. So doon tigas pa rin. Mamaya yan, tutulo na yan kasi sobrang init niyan mga idol talaga, no. Gamitan natin ng ng temperature habang tinetest. Yan, tumulo na nga yung sa isa, lusaw na lusaw na. Tingnan nyo sa calibrate natin, wala pa. Yan, may temperature tayo dito. Tunaw na rin pala yung kabila, Ito, maabot na siya ng 46. Actually bilis tumaas Yan, bilis tumaas. 50, 51, 52, 54, 54. So ganun din yan dito, malamang bilis din, 55. Pataas pa siya ng pataas. So bubunutin ko na mga idol kasi tunaw na yung ating flux dito. Wala nang natira. Doon wala lang man uminit. Dito so tingnan natin. 39 lang, 38, 37, pabagsak pa siya.
So ayan yung calibrate natin. Kahit hindi mo nalagyan ng heatsink yan, goods na goods. 36 lang yung ating ano, sa mismong metal na tayo nakatap ha. 36 lang sa kabila, dito ay 36 lang rin oh. Pero dito sobrang taas oh. Oh, 40, 47, 48, 50, 52. 'Di ba? Pag tuloy-tuloy na umaandar yan, sigurado sibak ang inyong driver at sibak ang inyong final transistor. So dapat alam mo yung mga trabaho ng piyesa no, para mabago mo yung ano, yung current na dumadaloy diyan. So pero yung biasing normal, 'di ba? Sinukatan natin. 0.4, pero ba't ganun siya kabilis uminit? So hindi lang kasi tayo nagpo-focus sa ano, sa BBE or voltage ng base emitter. Hindi tayo doon nagpo-focus rin, no? Tinitingnan din natin yung current na dumadaloy, no? Ayan, lusaw na, tumulo na siya sa board, oh. Ayan, oh. Wala na natirang flux. Samantalang dito, buo pa rin, no? Kahit galaw-galawin natin yan, kahit ikalat natin yan, no? Buo pa rin. Ayan, wala na talaga, oh. Wala na natira. Tsaka mabilis, kita nyo naman sa temperature natin, mabilis uminit. Yung stock design. Hanggang ngayon mainit pa siya. Ayan. Itong isa wala, sobrang lamig. Ayan ang normal, yung ito. So tignan nyo na lang yung binago natin dyan. Ayan o. Ngayon try natin siya sa ano, punasan muna natin yung likod. Try naman natin siya sa ano mga idol, lagyan ng output tapos sound test natin kung okay ba, kung malinis ba ang tunog sa calibration natin. Punasan ko muna, cut ko muna yung video. So bali naglagay na lang ako ng wire dito mga idol para i-clip ko na lang ng alligator clip para mas mabilis tayo. Ito na yung ano natin, no? 2 pairs lang, no? Dalawa sa NPN, dalawa sa PNP. So may supply to parehas. Ito muna tayo sa dilaw, CNP positive. Ito yung NPN natin, biasing. Lalagay natin to sa positive. Ito munang ano natin, papatugtugin yung stock design kasi umiinit ito. Lagay lang natin to sa positive ng base. Ito yung negative niya eh. Dito to kasi NPN ito. Ito naman yung PNP natin. Yung isa. Wait lang, hindi makita eh. Para magkamali tayo. Labo kasi yung mga ano, mga Toshiba, labo na nakasulat. Ito, 1943. So ito yung PNP natin. Lalagay natin to sa negative ng base. So ito, negative 0.4. Kita ba? Yan. Tapos yung isa, speaker natin, ito. Speaker out, dito lang yan sa gitna. Yan. Ngayon, try natin patugtugin mga idol. Gamitan natin ng ano, mixer, tapos Bluetooth na lang. Kabit ko muna sa ano siguro. Ito. Meron ako ditong ano eh. Input. Wait lang mga idol. Bali ito yung mixer na gagamitin natin. Naka Bluetooth lang mga idol. Ito lang yung volume natin. Ayan, konti lang. Bluetooth. Tapos yung cellphone natin. Naka-connect na. So ito yung final transistor natin. Lagyan muna natin pala speaker. Wala pang speaker. So testing natin siya dito sa stock design ng ating power amp. Sagad na natin volume ng cellphone. Ito wala. Ito yung volume natin.
Shopee pa. Try to test 1, 2, check. So ayan yung stock design. So lipat natin siya, bunutin natin ulit. Kapain muna natin. Mabilis talaga siya uminit. Hindi siya pwede pang matagalan. So lipat natin ito sa kabila. Ito naman yung kabila ang patugtugin natin. Speaker out. Ayan. Tapos lipat natin tong input natin dito. Ayan. Saksak natin ulit. Tinanggal ko na isang driver board kasi mabilis tong uminit. Stock design pa kasi ito. Hindi natin siya pwedeng ibabad. So ito pwede natin ibabad kasi nakakalibrate na to. At hindi na rin natin to matetesting sa 110 na supply. Sa tingin ko kaya niya pero mabilis nga uminit ito, no. Baka masibak agad. So ito na lang ito-testing ko sa 110 supply. Kung kaya niya, ibig sabihin kaya rin na to, pero ang problema lang talaga is mabilis talaga siyang uminit. Ayun yung babaguhin nyo dito sa circuit niya. Kailangan yung i-reduce yung heat ng ating final driver. So testing natin itong mga idol ng 110 supply mamaya.